So, hello mga kulitshop, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, so araw po ng linggo at nandito na naman kami sa Sitio Ragatan, Bangkot, Indang, Cavite. Kung saan natin ginagawa yung ating mga vlogs dati kay Crosswind. So ngayon po ay dahil wala na po si Crosswind, naibenta na natin at Altis po yung ginagamit natin. Ayan po ayan si Zane naglalaro na naman po ulit ng kanyang bike. Syempre ngayon lang po ulit kami nagkaroon ng pagkakataon na makalibot po ulit dito. Ayan sa Sitio Ragatan. Ayan po So medyo ilang months din po tayong hindi nakapunta dito at hindi nakapag-vlog, as well as ayun nga po, isang buwan na po yung pagkawala ng ating Crosswind at hindi na po tayo nakakapag-vlog regarding do sa Crosswind natin. Pasensya na po kayo at talagang wala na po tayo maiba-vlog regarding do sa Crosswind natin at dito na po natin sisimulan sa ating Altis. So sa mga sumusuporta pa rin po, sa mga nanonood pa rin po hanggang ngayon, maraming salamat pa rin po sa inyo. Dahil kahit po hindi na Crosswind related ang ating or Isuzu related yung ating mga vlogs, kahit pa paano nanonood pa rin po kayo. At ayun po, bago natin ipagpatuloy yung ating vlog, so shoutout po muna kay Gia Gerald ng San Mateo, Rizal. Ayan, maraming salamat po sa suporta nyo, sir, at sa mga subscribers natin. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Maraming salamat po sa patuloy na panonood po dun sa ating mga vlogs. Alright, so since isang buwan na po natin gamit itong Altis na to, naisip ko pong i-vlog ngayon yung pagkakaiba po nila at kung ano pa po yung mga experiences ko regarding dito sa Altis, kung ano po yung meron sa Altis natin at yung comparison po dun sa ating Isuzu Crosswind. Although hindi naman po talaga natin sila dapat ipag-compare dahil nga po isang sedan at isang AUV and then diesel and gasoline. Pero based po sa aking karanasan at para rin po kayo ay merong idea, halimbawa po na kayo po ay mag-shift din sa mga ganitong sedan from Crosswind, diesel to gasoline. Alright. Ayun po, mga isang buwan na pong wala sa atin sa Crosswind at ito po ay isang buwan na rin po natin ginagamit. So ang masasabi ko lang po guys, may mga pagkakaiba talaga syempre sa paggamit natin. Pero merong pros and cons yung paggamit natin dito sa kotse. I-discuss ko muna yung kung ano yung meron dito sa kotse na to. So dito ang ating kotse is Toyota Altis 2011 B variant. So meron po kasi itong mga variant na E, G, ayan, tapos meron po siyang variant na 1.6, ito nga po yung 1.6, meron po siyang 2.0, meron po siyang 1.8. Ayan. So hindi ko pa po kabisado talaga kung ano po yung mga variants nito, pero ito po sa mga na research natin, ito pong ating model na to is yung tinatawag nila na 10 to 10.5 gen. So 1.6B nga po siya. So yung alam ko yung E variant is yung base model, and then yung G variant medyo top of the line, and then kasi may nagsasabi po yung kanila G variant pero top of the line, pero yung pinaka top of the line po talaga sa tingin ko, sa according to sa akin nalalaman, is yung V variant. Umpisan po natin dito sa makina. Ito nga po is dual BBTI or tinatawag natin na variable bulb timing intelligent. So ito po parang yung sa Honda is yung VTEC. Pareho lang po sila ng VTEC. Nagbabago po yung variable, yung bulb niya, bulb opening, depende sa nakaprogram dun sa computer. So may times na mas matipid siya kasi meron siyang eco mode, automatic na po na nag-eco mode siya kung hindi naman po tayo yung mabilisan ng pagpapatakbo, and kung kailangan po naman niya ng hatak at bilis, pag diniinan po natin yung gas pedal natin at na-reach po niya yung RPM and speed na kailangan niya para mag-open ng sapat yung mga bulbs niya para mas mabilis yung power na makukuha natin or mas mabilis yung speed na makukuha natin, kaya po niya. Po yun na iba sa ating Crosswind. Sa Crosswind kasi natin, malakas yung torque, pero dahil nga wala po siyang computer box, so kung ano po yung setting ng bulb niya, yun na po ang setting niya. So yung iba binabago yung setting pero may mga consequences like tumitipid nga pero humihina yung hatak, vice versa naman. Pag nilakihan naman yung setting ng bulb niya, lumalakas yung hatak, lumalakas din sa gas. Yan. So yun yung isa sa mga differences niya. Ito parang self-adjust na. Then syempre dahil nga po ito gasoline, meron po siyang spark plugs and ignition coils. So unlike din sa ating Crosswind,
na wala siyang spark plug, ano. Ayan. Then, mamaya ako na di-discuss yun tungkol dun sa accelerator niya, ano. Then, ayan yung orientation niya. So, pareho din naman. May washer, may radiator. Ayan, mas maliit nga lang ang radiator nito compare doon sa ating crosswind, ano. Then same, may battery, mas maliit lang yung battery nito. Ayan, then wala na po siyang steering fluid, no. Kasi siya po ay tinatawag natin na electronic or motorized po yung kanyang power steering, EPS ang tawag. May motor na po doon sa kanya. So wala na rin po siyang gearbox, ano, kasi naka rack and pinion na po siya. Yun ang kanyang difference. And then yung coolant niya, since ginagamit niya is Toyota to, meron siyang pink coolant, unlike dun sa atin na green ang coolant niya. So yan po ang isa sa mga pinagkaiba niya, no. Ang gusto ko naman po dito sa gasoline, guys, is syempre gasoline siya. Pag apak natin ng silinyador, talagang kick siya ng kick, mabilis. Unlike dun sa ating crosswind na medyo mahalakas naman ng hatak, pero yung speed hindi natin makuha talaga yung speed na mabilis talaga, na pag kailangan nating umovertake is makaka-overtake talaga siya ng mabilis na split seconds. Ito kaya niya. And then, ayun nga po, nalinisan natin yan, naayos na natin yung ating Altis. Nakita nyo naman po nung simula yan is may basag-basag, madumi, tapos dugyot na dugyot talaga, no? At yan makikita nyo, malaki po talaga yung makina niya. Compare doon sa ating crosswind, although 2.5 yun, ito ay 1.6, pero yung makina niya is talagang malaki rin. At dahil nga po guys, ito ay 1.6, medyo may kalakasan talaga dahil ang laro nitong kilometers per liter ay 11.7 to 8 kilometers per liter yung dating mga biyahe ko, no, wherein doon sa ating crosswind is nakaka 14 kilometers per liter ako doon. So sabi ng iba, patipid na daw po ito pagdating dito sa Altis, pero syempre sa mga panahon kasi ngayon 2025 na, halos wala na tayo dun sa masyadong pabilisan, nandun na tayo sa patipiran ng sasakyan. So yun nga lang yung downside nito, no, medyo mas napapalaki yung ating budget para sa gas nito, unlike dun sa ating crosswind. And then maintenance wise, halos wala rin naman tayong pinapagawa sa kanya. Yun nga lang, yung mga naiiwang sira dati, yun ang pinapaayos natin. Alright, so next naman, dito naman tayo sa kanyang gulong. So ang gulong nito guys is 205, 55, 15. So sa ating crosswind ay 235, 70, 15, ano. So mas maliit to, syempre sedan to, kotse. Ayan. And then naka disc brake na po rin to sa unahan. Ayan. Ang downside lang po nito, syempre sanay tayo dun sa crosswind natin na mataas, ano. Minsan sisilipin ko yung ilalim, medyo nag-alangan akong sumilip dahil kita nyo naman yung pagitan niyan sa lupa. Ayan. So hindi ako magkasya dun sa ilalim, hindi ko masilip yung ilalim, kaya hindi ako masyado makapag-vlog tungkol dito, no. Kasi nga gusto kong silipin yung ilalim, kaya lang di ako kasya, at kung pagkasyahin ko man yung sarili ko is medyo alangan ako. Unlike dun sa crosswind natin na sa ilalim, nakakatumbling pa ako dun sa ilalim niyan, ano, sa crosswind natin. And then, ayan, titingnan nyo guys, meron tong may tama yan Ayan. Ayan yung ilalim. So, ito, pagka yung pababa, palusong, medyo alanganin yung lusong natin, ano, sumasayad yung bumper niya. Hindi katulad dun sa crosswind natin na kahit malalim yung lubak or malalim yung dadaanan natin or biglang mataas, wala tayong problema. Hindi tayo medyo dahan-dahan kahit na bato-bato, baha, wala kang problema doon. Eto, medyo alanganin na tayo sa baha dito. Meron nga lang po ito dito, meron siyang signal light dito. Although yung mga sportivo na mas newer model doon sa ating crosswind, meron na rin namang signal light dito sa side mirror. Ito yung isa sa mga pinakagusto ko sa Altis na wala sa crosswind, no. Syempre, iba to 2011 model, yung ating crosswind ay 2004 model yon, kaya mas advanced talaga to. Meron siyang button, no, pag napagpinindot natin o nilapit natin yung kamay natin, nagla-lock siya ng kusa or nag-unlock siya ng kusa, no. Pwede siya mag-unlock and unlock, lock and unlock, dun lang sa button, no, kahit hindi natin pindutin sa ating key fob. So yung iba kasi yung crosswind natin, kailangan natin i-lock and unlock. So ito, pag lapit ko pa lang, hinawakan ko lang dito, mag-unlock na siya ng kusa, and then pwede ko siyang i-lock by pressing ulit yung button. So doon naman tayo sa loob. Pag B variant guys is beige ang kanyang interior. Ano, yung G variant at saka yung E variant parang silver or gray ang kanyang interior. Ito ay beige. Alright, so para din naman sa crosswind natin, meron siyang lever dito, meron siyang power window, may power lock, merong sa up and down ng window natin. Yan, so pareho din. Alright, so dito naman tayo sa
harap. Okay. Pag mga B variant, ayan, wood panel ang accent niya. Wood, may parang wood accent dito sa manibela at dito sa mga panels natin. Ayan, kung mapapansin nyo yan, wood. Sa G variant at saka sa E variant, isa lang ang kulay. Pareho din, may hazard. Ito yung infotainment niya, very basic lang, pero ito pwedeng palitan ng Android. Kaya din naman sa crosswind natin, pwedeng palitan ng Android. Ito na nga lang, sukat na sukat talaga. Meron ako nakita nagpalit talagang sukat na sukat. Hindi yung katulad dun sa ating crosswind na if ever na maglagay tayo ng Android head unit is medyo off kasi hindi talaga siya yung pasok. And then, push start button. Ayan. So, pwede naman gawin to ng ibang mga gumagawa ng sasakyan. Push start button. Pero ito talaga, naka-push start. Sa G variant at saka sa E variant, disusi. Then, pareho din yung mga controls niya. Left and right. Then, ilaw. And then, dito naman yung ating wiper. Ayan, meron tayong selection kung sa 1, 2, 3, 4 na wiper natin. Ganon din. So, meron din siyang mirror, left and right din, tulad ng sa ating crosswind. Ang kaibahan nga lang dito guys, ang nagustuhan ko rin dito is yung kanyang auto. Meron siyang auto dito na sabi nung mga naka-altis talaga, ay meron siyang sensor dito. Ayan, makikita nyo dyan sa unahan. Ayan, meron siyang sensor dyan na pag naka-auto tayo, pag madilim na, automatic na nag-headlight on siya. Ayan, then pag maliwanag, automatic na nag-off. So, hindi mo na kailangang i-open, close itong ating ilaw. Yan, yun ang maganda. Then, naka-LED panel na tayo. Naka-LED panel din naman tayo dun sa dashboard dun sa ating crosswind. Ito nga lang may controls. Ayan. May controls siya dun sa ating head unit. Na yung iba namang variant ng crosswind and sportivo ay meron na din. Yung mga newer models. Ano. And then, ito nga po ay automatic transmission, ano? Maginhawa guys. Sa pagmamaneho natin, maginhawa yung pagpamaneho ng automatic transmission. Kaya lang minsan nakakaantok. Nakakaantok and then nakakangalay dun sa isang paa dahil hindi na gumagalaw yung isang paa natin. No, yun ang medyo downside ko dito. Medyo minsan nga tinatamad ako mag-drive eh. Unlike dun sa crosswind natin na parang dahil nga gumagalaw yung mga dalawang legs mo, yung kamay mo, medyo habang nagda-drive ka, nagsisirculate yung dugo mo, gising ka. Mas gising ka. Ito nga lang, talagang medyo convenient talaga kasi wala ka ng cambio-cambio, no? And then, lagi ko lang nagagamit is yung drive, yung 2 at saka L, hindi ko pa nagagamit dahil hindi naman ako nag-uphill. And then, meron tong shift lock at wala na siya yung pinipindot na button. Unlike dun sa ibang automatic transmission na bago mo siya ma-move, meron pa siyang pinipindot. Right? Ang kanyang handbrake nandito, pero yung mga sportivo naman, nandito na rin yung handbrake. So, yung dati sa atin kasi dito sa gilid. Ano? Ang isa ko kakaiba na na-amaze din ako is yung kanyang accelerator. No? Ang accelerator niya guys ay electronic. Ayan. So, paano ba yung electronic? So, dun sa atin, sa crosswind natin, is cable, no? Mahahatak natin yung accelerator pag gusto natin na i-rev dun sa from the engine bay yung ating sasakyan. Pwede. Ito, hindi. Doon talaga tayo mag-rev. Ewan ko ha, hindi ko pa na-try kasi i-rev doon sa engine kasi wala akong makita na i-rev, no? Ito, dito lang talaga naka-electronic siya. So yun yung isa sa mga features niya. Ayan, ayun yung misis ko, no? Medyo malungkot. Downside ng ating Altis, yung kanyang dashboard. Sakit na raw po ng mga Altis to, melting dashboard, no? Yung kanyang dashboard, yung leather niya natutunaw, lumalagkit. Din yung iba nagpapa-rewrap ng dashboard na papapalit ng leather. Kaya ito may cover to na ganito. Kasi nga pumuputok ang kanyang dashboard. Unlike do sa ating crosswind na kahit siya ay plastic, talagang kahit initan mo ng initan yun, walang problema. And then meron siyang glove compartment, dalawa. Sa crosswind natin, isa lang yun nasa baba. Then meron siyang cabin filter guys, sa loob. So naipakita ko na naman yun doon sa ating vlog kung paano tayo magpalit ng cabin filter dito sa ating Altis. Alright, so isa pa sa mga magaganda na feature nito ay auto climate. So ito yung ginagamit ko lagi. I-auto ko siya, automatic na mag-on yung AC, kung ano yung kailangan niyang speed ng fan, pero pwede mo rin naman siyang kontrolin, no? And then yung temperature. Kung gusto mong i-temp siya ng, ang ginagamit ko lang dito 28 yung pinaka lowest kasi malamig na rin yung aircon nito. Lowest siya 28 degrees tapos auto. Kaya niya yung init. Ngayon, pagka halimbawa medyo mainit-init, yan, tataasan lang natin yung fan niya. And then, minsan naman, pag malamig naman yung panahon, ang ginagawa ko, naka-auto, pero pinapatay ko yung AC minsan, pagka sobrang lamig na. And then, meron nga siyang mode.
Tapos ito yung off switch niya. So, digital na rin yung ating ano dito, buttons, temperature. Yan. Then meron siyang parking sensor, although may parking sensor na rin naman yung ibang variant ng ating Crosswind, ito talaga naka-built-in na. Alright. So medyo basic lang yung kanyang infotainment, no. Ayan, LCD, radio, wala pa yung mga, pero pag nag-upgrade kayo ng Android unit, head unit, pasok naman. Yan. Tapos yung console, ayan, meron tayong armrest. Meron din naman ito sa mga sportivo, no. Ayan, sa atin lang Crosswind wala kasi ang nakakasakay doon is dalawa sa unahan, meron siyang extra seat siya. Yan. So, isa sa mga downside nito, ang makakasakay lang talaga maximum is para sa akin 5. Yun. So, unlike sa Crosswind natin na talagang kahit punuin natin yung 12, kasya. Ayan. So, nag-upgrade natin tayo ng matting natin. Nakapag deep dish matting na rin tayo. Ano natin yan. Vlog na natin yung deep dish matting na yan. Ito, ang isa sa mga features ng upuan niya. Meron siyang pataas na itatumble, back and forth. Tapos meron siyang adjustment pataas. Ito yung maganda dito. Yung taas niya, meron siyang adjustment. Ayun, tulad nito, pag bakas yung pinto, hindi siya katulad nung ating Crosswind na nag-rely doon sa ilaw. Pagka naka-door tayo setting, mag-iilaw siya sa gitna. Yan. Ito hindi. Makikita mo dito. Yan, makikita mo dyan na open yung door. Yan, digital na rin. And then, isa sa mga magandang feature nito, ayun nga, pag binuksan natin, ito siya, pagbuksan natin. Meron siya rin trip A, trip B. Ayan, then yung average natin is, ayan, 11.7 kilometers per liter. Pero yun yung tinatakbo ko araw-araw. Then, meron tayong airbag. Pinatay ko lang yung radyo kasi baka ma-copyright tayo. May airbag tayo dyan. Tsaka naka-ABS na rin to. Unlike dun sa ating sportivo, Crosswind na, wala siya. Ayan. Kasi basic lang naman talaga. Walang computer box yung ating Crosswind, Okay, sa likod, ayan, ganyan lang din naman yan, basic. Katulad nung sa atin na, may mga compartment lang dito sa gilid. Meron din naman yung sa atin, pero medyo maliit yung compartment natin, And then, naglagay ako dito ng parang sticker, protector, dahil nga minsan, hindi maiwasan, pagka uupo, matatapakan dito, tumatapak. Sa Crosswind natin, hindi nagkaagano kasi yung taas niya, Tsaka pag umupo ka doon, diretso dun sa flooring yung paa mo. Ito kasi, ang flooring nito, medyo pababa. Ayan. Kaya dapat tatapa ka pa dito yung iba kapag nag-aalangan na sumasakay. Hindi katulad dun sa atin na pag upo mo, halos pantay yung flooring Eto, naka dual disc brake siya. Yan. So, nawala sa ating Crosswind. Dual disc brake po yan mga guys. So, mas added protection at added feature din po dun sa ating kotse. So, decal-wit pa rin naman yung kanyang compartment. Pero, meron siyang control dito sa ating remote. Ayan. Sa compartment natin, wala tayong mailalagay halos. Meron naman, medyo enough space naman na kasya yung bike ni Zane. Pero unlike dun sa Crosswind natin, syempre, ilang seater yon, kasya yung dalawang bike. Yun isa sa mga downside. At medyo, parang nagre-regret ako na yun yung binenta natin talaga. Kasi nga, yung business namin ni Mrs., pag may kailangan kami na i-pick up na item tuwing Sabado, minsan kulang dito sa likod. Kaya kailangan ang gagawin, ipapasok dito sa loob. Yan, ipapasok dyan sa loob, ipapatong dyan sa upuan. Medyo pag ganon, hindi maganda yung pakiramdam ko pag pinapatungan yung upuan Kasi ewan ko, kasi dun sa Crosswind siguro, dahil sanay tayo na meron siyang lalagyan or space para dun talaga sa mga gamit. Hindi tayo sanay na nagpapatong dito sa mga upuan. May mga sensors, ayun nga, may mga sensors siya, backing camera, pareho din naman, ilagyan din naman natin yung Crosswind natin ng backing camera. Ayan. At ito nga po pala, nakuha na natin yung white plate, Yung ating Crosswind wala pang white plate. Ito, nakuha ko na yung white plate niya. Sa Las Piñas ko pa nga kinuha yun, guys. Pa ba, ang ating mga i-discuss dito sa ating features nitong ating Altis. So yun nga lang talaga guys, medyo sa size, malaki naman yung sasakyan, malaki yung kotse. Maluwag ka sa loob, kaya lang limited lang talaga yung pwede mong isakay, limited lang yung pwede mong ilagay. Unlike dun sa ating Crosswind, pag naaalala ko tuloy yung Crosswind natin, medyo mabigat talaga sa dibdib kasi kahit lamesa, biruin nyo yung tsaka Cleopatra na ilagay natin sa likod yun. Ayan. Ngayon, ito wala, wala tayong mailagay. Yun lang talagang kasya sa compartment, tsaka minsan kasya dito sa gitna. Yun lang yung ating mga nailalagay dito sa kotse natin. So wala talaga guys kailangan talaga nating ibenta
yung ating, ito kasi talaga yung binebenta natin, alas sa mga nakakaalam po, ito naman talaga yung binebenta natin, kaya lang, so happen lang talaga na ang nakursunadahan ng ating mga viewers or followers is yung ating talagang crosswind, kasi talaga namang crosswind naman yung binablog natin. Yun nga lang, medyo sacrifice dahil nga unang-una, nakilala tayo sa pagbablog ng crosswind. Ngayon wala na tayong mai-vlog na crosswind, pero tayo pa naman po ay sumasagot sa mga katanungan regarding sa crosswind. Hindi na nga lang po ganun kalimit dahil wala na masyado nagtatanong sa atin, no? At syempre, yun nga, nalulungkot ako, hindi na ako masyado nakakapag-vlog dahil nga dun sa na-testing ko na yung dalawang video nito, Altis. Nanood naman pero hundreds lang, no? Ilang weeks na hundreds pa rin. Unlike dun sa ating crosswind na pag umabot na siya ng weeks, umaabot na siya ng 500, 600 to 1,000 views. Kaya medyo bumaba yung ano natin dito. Anong tawag natin doon? Parang yung ating pag-income natin, no? Medyo bumaba talaga nung nag-altis na tayo. And then yun nga, kasalanan ko rin naman, hindi na tayo nakakapag-vlog. Ano pa ba yung mga features nito? Ayan, yung debugger. Meron siyang debugger. And then meron siyang sa likod. Ayan, built-in na po yung kanyang screen para hindi masyadong mainit. Ito po kasi ay hindi tinted, pero I'm thinking kung ipapatinted ko pa siya kasi nga sa kotse talaga kasi limited yung ating nakikita sa side mirror. Unlike po dun sa ating crosswind na talagang kitang-kita mo na yung likod, kitang-kita mo yung baba, no? Kung mahuhulog ka sa kanal, kita mo. Kung masasabit yung puwet, makikita mo. Kung aabot na yung puwet, kita mo din. Ito hindi, medyo tansyahin talaga, no? Gilid, sa gulong, may mga blind spots. Ayan, so yun yung mga downside din ito. Kaya medyo ingat-ingat tayo. Then, yun nga sa gabi. Kaya pinapanatili ko na lang siya na clear. Para if ever, ayan, nakaganito na lang. Bumili na lang ako nitong sunshade. Para hindi masyado mainit. And then pagka yung gabi, hindi ko naman siya tinatanggal sa gabi kasi kita naman siya dito sa gilid. Meron siyang space dito. Pero pagka kailangan mo na clear view, matatanggal mo siya. Pag tinted, hindi ko alam kung pag pinatint natin maganda sa gabi. Kasi medyo, ewan ko, pag gabi parang iba syempre yung gabi. Medyo malabo yung vision natin pagdating dun sa road, no. Ang downside lang nito guys, pagka may kausap kang gusto mong kausapin, kailangan mo tanggalin. Tapos, halimbawa, binaba mo yung bintana, parang hindi mo agad makikita rin, hindi ka rin agad makikita nung kausap mo, may nakaharang kasi. Ayan. So, yun nga lang, medyo tatanggal-tanggal. Tsaka pag bumababa, di minsan nalalaglag. So ayan yung mga gamit natin na pang kotse. At kung mapapansin nyo guys, yung tools natin hindi natin dinala. Wala tayong dalang tools kasi ewan ko, hindi ako komportable maglagay ng tools doon sa likod dahil nga limited lang yung space. Hindi katulad sa crosswind, nandun yung jack nating malaki, 2 jack, nandun yung mga accessories natin, yung mga screwdriver. Pero pinag-iisipan ko kung yung mga basic tools dadalhin natin pa si if ever na magka-aberya tayo sa daan is madali tayo makapag-ayos. Okay, so yung pang-ilalim guys, hindi ko pa napapatingnan. And then isa sa mga downside nito, ayun nga, yung sa crosswind natin, tayo na mismo ang nagdi-DIY sa pagpalit ng transmission fluid, pampalit ng differential. Ito naman wala naman differential fluid to transmission lang, kaya lang yung ATF nito, syempre, yun nga, medyo dapat regular natin pinapalitan. Hindi katulad nung isa, may certain time din naman, kaya lang ito para mas frequent yung pagpapalit nito. Kasi mas mahal yung automatic transmission kaysa dun sa manual transmission, no. And then yun nga, pag nasira pa to, yun, medyo mabigat-bigat sa bulsa. Ayan, kaya kailangan ng mas matinding alaga to kaysa dun sa ating crosswind. Sa crosswind natin, gas and go lang tayo ng gas and go. Ito, pero siguro naman dahil pag naayos natin ito ng maganda, yung paayos na natin yung pang ilalim, mawala na yung mga konting lagutok, tapos yung transmission, maipa-change oil na natin ng ATF, mas maganda na yung mai-record natin yung mga ginawa sa kanya, yung gagawin sa kanya, na-update natin. Para tayo mismo, alam natin yung kung kailan magpapalit ulit, kung kailan na meron tayong idea kung kailan siya na palitan. Again, sa fuel consumption, medyo talo tayo dito. Kasi talagang sa crosswind natin, kahit hapitin natin yon, 14 kilometers per liter siya dun sa ruta na dinadaan ako from Trece to Dasma. Ito, kahit anong gawin kong pagpitik na lang dun sa sa gas pedal niya, 11.7 pa rin. Napa 11.8 ko siya, pero pag nata-traffic tayo, umigil sa traffic, nag-11.7 siya. So yan yung pinaka-consumption niya, 11.7. Pero hindi ko pa alam kung if ever na atin siyang
patakbuhin ng long drive, no, expressway, baka tataas-taas pa to. No, yung highway drive natin, iba kasi yung highway drive sa city drive eh. Yan, tapos yun yung mga upgrade natin. Lalagyan ko siya ng rain visor, at yung mga acid rain papatanggal din natin. And then yung paint, maganda pa naman yung paint guys, pero minsan alam niyo naman ako medyo maselan talaga. Yan yung mga faded parts na ganito, parang gusto ko na siyang ipahilamusan. Pero tingnan natin kasi hindi pa makakalabas yung kapatid ko. Paglabas pa ng kapatid ko, tsaka pa lang namin pag-uusapan kung paano yung mangyayari dito. Although ang lumalabas guys, binenta natin yung sasakyan natin, binili natin to para sa kapatid natin. May mga tama-tama, yun, kaya lang wala eh. Kailangan natin mag-sacrifice. So, pogi naman siya guys, no? Pogi naman siya. Kaya lang yun, hindi siya para dun sa akin. Hindi siya yung sa efficiency niya and effectiveness niya, hindi siya magka-equal. Unlike dun sa crosswind natin, yung effectivity and efficiency niya dun sa ating daily life and then dun sa ating mga work, approve yun. So, kahit anong terrain yun, pwede ito. Talagang sa terrain lang na maayos. Dahil sumasayad-sayad nga, hindi pa tayo sanay nga dun sa mga ganong talagang iingatan natin. Doon sa isa, talagang brusko. Niaahon ko nga yun dito, di ba? Kung mapapansin nyo guys yung dati kong picture, umahon pa siya dyan. Itong kotse, hindi ko maiaahon yun, sasabit dun sa rampahan dun. Tsaka yung mga bato-batong malalaki. Adventurous din naman tayo, kaya lang ito, hindi na siya pang adventure na type, no? Pang speed, kaya lang, hindi naman tayo nag-i-speed ngayon. Na tayo, madalang na. Hindi na tayo for speed ngayon, hindi na tayo binata eh. Tapos syempre may kasama tayong pamilya pag tayo ay nagdadrive. Pagpapasok naman, alam nga naman madali ako. Kahit anong madali naman natin, kung traffic, wala rin, di ba? Tapos yun nga, yung fuel consumption. Kahit papaano, may nagkaroon kayo ng idea doon sa ating Altis, at kung if ever na kayo ay kukuha rin ng Altis, meron na kayong idea kung ano yung mga magandang kunin. Ito ay B variant, yung top of the line talaga. So, yung iba kasi nga, again, nagsasabi yung G variant is top of the line, pero mas top of the line po ang V variant. Ayan. So, yung E, yung pinaka-base model niya, yung E. Ayan, tingnan natin, B variant. Ayan, B. Alright, so, siguro hanggang dito na lang po yung ating video, at sana po ay may nibag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na lang po tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye! Ayan, maglalaro na rin si Sing.